Magandang hapon mga tol. Sa video na to ay ituturo ko sa inyo kung paano i-adjust yung mga settings dito sa instrument panel natin. At ituturo ko sa inyo kung paano matanggal yung oil indicator na yan. Tapos paano natin mai-set yung interval ng oil indicator natin. Pwede nyo rin kasi i-set kung kailan siya lalabas. Tuturo ko din sa inyo kung paano i-adjust yung orasan, yung clock. Paano i-set yung ating trip meter na trip A at trip B. At syempre, kung paano i-set itong fuel consumption natin from kilometer per liter to liter per 100 kilometers. Hanap lang tayo ng magandang spot. Hindi tayo makapag-vlog sa bahay kasi may nagbibideo okay dun eh. Medyo maingay. Okay, ayan, dito muna tayo mag-vlog. Visual check muna ng motor natin, ng Bergman EX. Oh. Appreciate lang natin yung ganda niya. Medyo madumi lang kasi hindi pa natin nalilinisan galing sa mga daily biyahe natin. Pero still, di ba? Napakaganda pa din. Okay game, simulan na natin to. Dito sa instrument panel natin, meron tayong dalawang pindutan. Itong select button, pati itong adjust button. So, yan lang yung mga pipindutin natin para ma-adjust natin lahat ng mga settings na nandito sa instrument panel natin. Unahin na natin yung trip meter, kung paano ba i-set yung trip A at trip B. So, para ma-set nyo yung trip A or trip B, unang gagawin natin ay pindutin itong select button para mapili natin yung trip A or trip B meter. So, ayan, makikita nyo naman dito, nakasulat trip A. Ibig sabihin, nasa trip A tayo, pati yung average fuel consumption magiging trip A din. Para may-reset mo yan, press and hold mo lang tong select button. Ayan, kita nyo naman naging 0 na siya. Pati yung average fuel consumption magiging 0 din yan. Kasi dito siya nagbabase sa trip A eh. So ayun, ganun lang kadali. Dahil 0-0 na siya, pag tumakbo na tayo, magre-record na yan. So ayun, ulitin natin. Sa trip B naman. Ayan, pagka-pindot nyo ng select button, napunta na tayo sa trip B. Ayan, dahil nasa trip B na tayo para may reset, press and hold select button hanggang sa maging 0 siya. Ayan, na-reset na lahat. Pwede nyo nang gamitin. Next naman nating i-adjust ay itong fuel consumption meter. Yung iba kasi nakaset ng liter per 100 kilometers. So para ma-adjust yan, madali lang. Press and hold nyo lang itong adjust button, itong ADJ button hanggang sa magbago siya. Ayan. Makita nyo, diba? Liter per 100 kilometer. So, bibilangin na niya kung ilang litro na nagagastos nyo per 100 kilometers na tinatakbo. So, para ibalik siya, ganun din. Press and hold itong adjust button hanggang sa magbago siya. Ayan, bumalik na siya sa kilometer per liter. Yung clock naman ang adjust natin. Para ma-adjust yung clock, press and hold lang natin itong select button at saka adjust button hanggang sa mag-blink siya. Ayan, nagbi-blink na siya. Pwede na natin siya i-adjust. Itong select button para to sa orasan at ito namang adjust button para to sa minutes. Ayan, so ayan, subukan natin. Gamit itong select button, ayan na-adjust na siya, di ba? Para naman sa minutes, ma-adjust itong adjust button. Ayan, di ba? Tapos kung gusto niyo na ma-adjust na mabilisan na yan, press and hold niyo lang yung yung adjust button na para hindi kayo mapagod sa kapipindot. Press and hold nyo lang yung select at adjust button ng sabay para ma-save. Ayan, at pag nag-stop na siya mag-blink, naka-save na yan. Okay, para naman na ma-adjust natin yung ating oil indicator, di ba pag may lumabas na ditong icon ng oil, ibig sabihin dapat na tayo mag-change oil. Ngayon, paano naman natin siya tatanggalin? I-turn off muna natin yung motor natin.
Ayan, at pagka turn off na, press and hold lang natin tong select button. Tapos habang naka-hold tayo ng press, i-turn on natin yung ating motor at maghintay tayo na siya, mag-blink siya ng mga 3 beses. Pag nag-blink na siya ng 3 beses, mawawala na siya. So ayan, subukan na natin. Ayan. Press and hold select button habang naka-turn off ang motor. Tapos buksan natin. Press pa rin natin. Hold lang yung press. Ayan, 2, 3. Ayun, nawala na. 'Di ba nung nag-blink siya? So ayun, ganun lang siya kadali. So paano naman natin i-adjust yung interval ng oil change natin? Pag halimbawang gusto natin na mag-change oil every 2,000 kilometers or 3,000. So meron din siya ditong settings para ma-set natin kung kailan nyo siya gusto lumabas. So itong akin kasi nakaset ng 1,500. Ngayon gusto ko na mag-change oil every 3,000. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. Make sure na nasa odometer tayo. Odometer, ayan. Huwag tayo sa trip A, huwag sa trip B. Kailangan nasa odometer tayo. Tapos pag nandiyan na tayo, press and hold lang natin itong select button. Ayan, nakikita nyo na, di ba? Interval, nagbi-blink 1,500. Tapos nagbi-blink din yung oil. Para ma-set natin yan, itong select button, pindutin nyo lang. Ayan, nagbabawas siya. Itong adjust naman ay nagdadagdag. Kung mapapansin nyo, every 500 yung nadadagdag or nababawas. Yun kasi yung increments niya. Nakaset na siya sa 3,000. Para ma-save yan, press and hold yung select button at adjust button ng sabay. Ayan, bumalik na sa odometer. So ibig sabihin nakaset na siya, nakasave na siya, na every 3,000 kilometers ay lalabas yung oil indicator natin. So makikita natin ulit yan ng around 11,000 kilometers. Makikita ulit natin yan lumabas. So yun yung mga bagay na pwede nating i-set at i-adjust dito sa ating instrument panel. Sana nakatulong tong video natin sa inyo mga tol. At kung meron pa kayong mga tanong or suggestion or clarification, i-comment nyo lang sa baba at sasagutin ko kayo basta alam ko yung mga bagay na yan. So ayan, maraming salamat mga tol. Huwag nyo kalimutan i-like yung video natin at i-share na rin kung halimbawang makakatulong sa ibang tao. So ride safe mga tol, ingat sa kalsada at pag nagkita tayo, busina na lang kayo.